Hello everyone! Welcome back to another vlog, another day, and another planting session na naman ang gagawin natin kasi ang goal ko ngayong year na to or bago matapos ang year na to is ma-refresh natin yung mga succulents na malalaki na, mga mother na, yung iba is napabayaan, kaya bago pumasok ang 2025, dapat may mga nagawa na ako dito. Kasi yun yung assignment ko. Assignment. And in today's video, syempre ang bida natin is hindi ko siya maintindihan kung sino siya kasi kamukha siya. Teka lang. Pakita ko na sa inyo kasi nandito sa harapan ko. Mahigit isang taon na to or I think magto 2 years. Hindi ko alam kung magto 2 years or basta ano na siya. Mahigit 1.5 taon. Pagkakaalam ko. Tingnan nyo, oh, ang ganda-ganda niya. Nabili ko to as Chloe. Kasi, ano to, import or imported siya from China. Yun, na-import siya from China. Tingnan nyo naman, ang laki-laki kasi tapos yung kanyang pot is napakaliit na. And, titigan nyo. Mukha siyang cheesecake, 'di ba? Pero, nabili ko siya as Chloe. Ito yung from Benguet na cheesecake. Pakita ko lang sa inyo para may idea kayo. Ayan, sana malinaw kasi medyo malayo kayo sa akin. Yung kanyang dahon, teka lang ay, ang bigat kasi. Yung dahon niya kasi is medyo mahaba. Dito yung sa Benguet. Tapos, etong nabili ko na imported is pabilog siya. Mahaba din siya pero matataba yung dahon niya. Tignan nyo, oh. Kumpara dito, same alaga, magkalapit lang sila ng pwesto sa plant stand ko. And tingnan nyo, medyo payat ng konti. Mataba tong si cheesecake na to, pero mas mataba tong isang to, na Chloe daw yung pangalan niya. I think, nagkamali lang si seller or talagang ganyan yung itsura ng Chloe sa China. And then, ito yung Chloe ng Benguet. Ayan, oh. Paano siya, yung kanyang dahon is nakaganon, nakaganyan yung dahon niya. Tignan nyo, oh. Pag ganyan yung mga tubo niya, pag ganon. Si cheesecake naman, pabuka. Pabuka, nakaganyan. Pabuka siya. Tignan nyo yung gilid niya, nakabuka. And then, etong si Chloe ng Benguet is cutie, na patagilid yung kanyang open. Yan. Actually, may kamukha din to si Chloe, si Mule. Si Mule naman, hindi ko na makuha guys, kasi nakakulong na ako dito. Nahirapan akong lumabas. Mas malalaki lang ng konti yung dahon niya, plus, pabuka lang siya ng konti. Kung si cheesecake nakabuka yung dahon, si Mule nakaganyan, tapos medyo malalaki yung kanyang dahon, si Chloe nakaganyan, na medyo maliliit yung dahon kesa kay Mule. Ipakita ko na nga sa inyo para may idea kayo. Pero etong mga pinapakita kong lahat ng to guys is mga pwede siya sa beginner or mabait siya. Madali siyang alagaan. Eto si Mule. Mas mahaba yung dahon niya kumpara kay Chloe. Ayan, oh. Nakaganon din siya. Pero si Chloe kasi is ganon-ganon. Si cheesecake nakabuka. Hindi ko alam kung gets niyo yung sinasabi ko. Gusto ko lang namang ay! Cool. Ayan. Ito, nabili ko siya as Mule. Pero, nagiging parang Chloe na siya. Pero Mule talaga siya dahil yung kanyang pagkakaiba is medyo pointed or medyo matulis yung dahon ni Mule. Medyo matulis kumpara kay Chloe na smooth yung kanyang dahon sa dulo. Anong smooth? Ayan, oh. Pa-carve yung dahon ni Chloe. Tapos si Mule naman patulis. Dito na lang tayo sa maliit. Oh, patulis yung dahon niya. Hindi naman sobrang tulis, pero medyo matulis lang yung kanyang dahon sa dulo. Ganyan. Si cheesecake, pinaghalong matulis na pabilog ang dahon. Hindi siya gaanong matulis. Hindi rin siya gaanong curvy yung dahon niya. Anyway, ito, oh, mga madadaling alagaan. Mule, Chloe, cheesecake. So, dito muna natin siya ilagay. Ang daming mga propagate na lang to. Tatandaan ko before, yung Mule and Chloe ko. Yung Mule ko is 2 pots. Tapos naging mother. Tapos pinutol-putol ko. Ay! Ala, naputol.
naparami ko lang sila ng naparami. Dito ko na lang sila ilalagay sa gilid dahil hindi itong ating video ay bida for today. Huwag ka makulit dyan, ha? Ilagay ko kayo dito sa gilid. Tatakot ako dito, baka tumaog. Dito tayo sa hindi maintindihan. Pero may nagsabi, parang broche ba yun? Yung ID neto. Hindi kasi. Siguro ito talaga, ganito talaga yung Chloe ng China, pero mukha siyang cheesecake. Caribels na, mabait naman sila. Gugupitin ko lang to sa mga gilid-gilid. Literal na kakalbuhin ko lang. Kakalbuhin, parang ipopropagate ko. Kasi puro ano na to eh. Laylay. Tanggalin lang natin. Huwag kayo matakot magputol nito. Magputol or magpropagate kasi the more na pinuputol natin ang isang succulent is dumadami sila. Kasi yung mga pinagpugutan natin dito, magkakaroon niya ng mga new pups, new babies. Medyo nalalaglag-laglag na kasi yung mga dahon niya pag nasasagi ko dahil mahilig akong maglipat ng mga succulent ko. Depende sa init. Kababago kasi yung ano eh, pwestuhan ng init dito sa plantra ko eh. So, iniikot-ikot ko sila. Yan. Tingnan nyo oh. Puno pa rin. Alam nyo, nung nabili ko to, maliit lang siya. Siguro ganito lang. Ito oh, ganito lang siya nung nabili ko. Tapos lumago na siya. Actually ito, kaya natutuyo yung mga dahon-dahon niya dahil hindi ko sila dinidiligan madalas. Dapat once a week or every 7 days or every 10 days, every 14 days or 2 weeks, ganyan. Pero nakakalimutan ko minsan, lalo na nung maulan. Caribels na sa akin yung natutuyo yung dahon nila kasi yung ibang mga succulents ko, pag maulan at diniligan mo kahit tuyo yung potting mix niya, since na walang init, walang hangin, walang araw, is nabubulok yung ibang stem. Kaya, hinahayaan ko sila. Ito yung nakuha natin, oh. Dami rin. Tapos, isang pot lang yung aking gagamitin. Andito yung pot. Ala, bakit ko ba nilagay dito? Today is, ano na ngayon? Anong oras na ba ngayon? Magpo-4 na ngayon. Dapat kanina ko pa ito puputulin. Kaya lang sobrang init. Wow! 3:30 ng init. Ito yung potting mix na gagamitin ko. Napapansin nyo, pag ako ay nagba-vlog ng mga niriripat natin or pinapat, nililipat natin na halaman or mga tinatanim, palagi kong minimension or as much as possible, pinapakita ko sa inyo yung potting mix na ginagamit ko. Hindi pare-parehas yung ating mga succulents ha. Kung ganito yung potting mix nyo, ito ay mga ano na lang to ha. May mga lava rock, pumice, vermicast and compose, ayun, konting ano, kukupit. May mga nababasa ako na ang gamit nila sa kanilang potting mix is rice hull. Bulok na ipa. Kung gagamit kayo ng rice hull, guys, much better yung bulok na ipa. Wag yung sariwang rice hull. Why? Lapitin po sila ng langgam. Or, kailangan ibilad nyo muna. For example, nabili nyo sila ng fresh na rice hull. Dapat i-ano nyo muna, paarawan ng ilang linggo or bulukin ng ilang linggo kasi nagkakalanggam siya. Maaring etong potting mix na to, katulad ng sinasabi ko sa inyo, maaring hindi to nagwo-work sa inyo, maaring nagwo-work, depende. Kaya dapat nag-experiment din. Kasi etong mga ginagawa ko, experiment lang to. And based sa mga experience ko din, pag ayaw ng isang succulent sa potting mix na to, nagpapalit ako ng potting mix. Maaring doon din magwo-work sa bagong potting mix na ipapalit ko, maaari din hindi. So, palit-palit. Mag-aano rin kayo, mag-experiment kayo dahil iba-iba yung gusto nila. Sa totoo lang, iba-iba yung gusto ng ating mga succulent. May madaling alagaan sa inyo. Sa akin naman, yung succulent yun is napakahirap alagaan. Ganon.
Inaayos ko lang kasi itatago ko to. Itatago ko sa area na ano, sakto lang pala yung potting mix. Pwede itong paulanan. Itong tinatanim natin, cheesecake or Chloe ba to? Pero pag magpapaulan kayo ng inyong mga succulent, make sure na naka 5, 6, or 7 months, or 8 months na naaalagaan nyo. Kasi, kahit na maganda yung tubo niyan, kung ilang buwan pa lang sa inyo, isinabak nyo sa rain or shine, mabubulok yan. Pero ako, yung ibang mga succulents ko kasi dito, subok ko na. Kilala ko na kung sino yung may gusto ng rain or shine. Kahit na baguhan pa lang sa akin yon or kakabili ko lang, subok ko na. Kung gusto ba nila sa ulanan, arawan, ganyan. Dahil meron kasi akong mga succulents na kahit meron na ako, paulit-ulit ko siyang binibili kasi nagagandahan ako, nababaitan ako. Kaya binibili ko siya. Nagpapadami. Pag di ako makapag-intay sa aking mga pinopropagate, ganun. Hindi kasya yung ano, yung ating succulent na pinugot dito sa paso. Ganda na ito guys pag na ano siya, nabuhay. First time ko palang i-propagate to na itong galing sa China, pero yung mga kasamahan niya dito madadali naman silang i-propagate. Yung mga ano niya, ka-family ba? Putulin lang natin yun. Literal na ano na to, na woody na yung stem niya. Dahil matagal na to sa akin eh. Kahit first time ko lang tong i-propagate, itong galing sa China, alam kong mabait sila. Dahil nag-summer na, umulan na, marami ng bagyo yung damaan, natatamaan sila pero buhay pa din. Hindi lang talaga ako mahilig magdilig ng succulent. Kaya siguro nabubuhay sila. Kaya yung ibang mga dapat diligan ng madalas, minsan, napapabayaan ko, katamaran ko pagdidilig. Charan! Saan natin ito lagay? Dito. Meron pa tayong isang pot dito na po pwedeng lagyan. So, after 3 weeks ko ito didiligan, simula ngayong natanim natin. And then, yung unang dilig niya, spray lang. Yung ibabaw lang yung moist. And then, after second dilig niya, mas marami, doble nung dilig ko sa first niya. And then, ayun na. Sa pangatlong dilig, pwede na natin diligan ng normal katulad doon sa mga succulent natin. Sana mag-work din sa inyo. Mag-work yan, tiwala lang. Ito yung bilhin nyo, Cheesecake Chloe Mule. Lalagay ko dyan yung spelling. Hanap kayo sa Benguet. Total ngayon, medyo mura na yung mga succulent. Pero may mahal pa din pala. May mga nabibilhan din ako before na mahal. Ewan ko lang ngayon kasi hindi pa ako ulit nagbibili. Wala na tayo potting mix kasi ang natira puro compost na. Sinasaid ko na lang. Ito pa sayang, isang peraso.
guys, that's it. At ito yung ating mother plant na kinuhanan. Madami pa akong kukuhanin dito pero next time na lang dahil wala na akong potting mix. Yung mga nasa ibabaw nito kasi yan is pupugutin natin o puputulin para magkaroon siya ng space. Kasi yung mga pups niya or mga babies niya sa loob, naglakihan na rin sila. Kasing laki na rin sila nung nasa ibabaw. So, para makahinga sila ng ayos, kailangan nating bigyan or mag-giveaway dito sa ibabaw. Yung mga natutuyong dahon, magtataka kayo bakit natutuyo sila kahit sakto yung dilig or tama lang. Normal yan. Alam nyo guys, mas gusto ko yung pakonti-konti natutuyo yung dahon nila. Basta healthy kasi mas bet ko sa mga succulent yung para siyang papuno style. Isa rin yon kaya hindi ako gaanong nagdidilig ng plants para matuyo yung nasa bottom na dahon. And then yun, magkakaroon siya ng mga pops ulit dun sa mga gilid-gilid na pinagtutuyuan ng kanilang mga lumang dahon o yung matandang dahon niya. And ano pa ba? Ito yung ating nagawa. Ayan, nakadalawa tayo. Isang malaki at isang kasing laki nung mother plants. Ganyan din yung pot na pinagtaniman ko sa kanila. 7 inches yata tong ibabaw niyan, yung bunganga niyan. Parehas sila, oh. Yan. Gusto ko pa nga ng ganitong paso eh. Hindi ko lang alam kung saan ko to nabili before kasi matagal na siya. Ayan oh, ganda. Tapos, eto mga to, maliit lang yung potting mix na ito before. Si Mule. Maliit lang yung potting mix. Mas maliit pa dito. Ang ginawa ko, niripat ko siya dito. Maliit lang. Nasa 3x3 ang kanyang potting mix before. And then, lagi siyang natutuyo. Ganyan. Kasi hindi ko nadidiligan. Nakasiksik lang sa isang sulok. Ngayon, niripat ko. And then, nadidiligan na sila kasi nilipat ko ng pwesto. And, bigla silang lumaki. 3 months na siguro to dito or 4 months. Ay, 3 months lang. Ganyan. Ito rin. Nasa maliit lang din to na lagayan. Dito, oh, katulad nito. Ayan. Katulad dito. Maliit lang yung lagayan nito. Alam nyo, kailangan ko na rin silang iripat. Iripat ko na rin kaya to. Ito, yan. Iripat ko na rin. Ganito lang yung pot neto. Ngayon, nung niripat ko, magkasabay sila nung nakaraan, 2 to 3 months ago. Ayan, lumaki na. Tapos hinahayaan ko silang maulanan. Lalo na nung nagkabagyo, tapos sunod-sunod, isang linggo or I think magto 2 weeks yata ang ulan ng ulan dito. Tapos malakas yung buga ng ulan. Tapos nasira pa yung ano ko, yung UV plastic ko. Hindi naman sirang-sira. Pero naanggihan sila araw-araw. Umaga hanggang gabi. And ayun, iripat ko na muna to. Habang nandiyan kayo, para may kakwentuhan ako. Kasi ako lang mag-isa dito eh. Kaya wala akong masigawan dito para kumuha ng pot. Wala pa si Dara. Okay, I'm here again. Habang nagwawala yung mga dogs ko kasi may tumigil na sasakyan sa harapan namin. Iriripat ko to. Ito muna, tignan nyo. Habang nagwawala sila, pag medyo malalaki yung labarak na nandito, nilalagay ko sila sa pinakailalim. And yung aking paso, madumi na, pagpasensyahan nyo na. Yung kanyang paso, yung paso ko, mukha lang siyang malalim pero look. Ayan. 2 inches pa yung ano niyan, sa ilalim. Parang design lang yung pagkalalim niya. Okay. Pag ganyan na, doon natin ilalagay yung potting mix talaga natin. Yan. Tingnan natin ngayon kung, ayun. Yan yung potting mix niya. Hindi na maganda. Wala na siyang pames. Ay, wala na siyang, ano ba tawag dyan? Vermicast, compost, wala na siyang ganun. Or kukunti na lang. So, kailangan natin siyang, yan. Tapos, dagdagan. Madali lang itong lalaki. Tapos, tak-tak.
Kung napapansin nyo na apaw-apaw yung ginawa ko ditong lupa or potting mix, tak-tak nyo lang. Okay. Bago na yung potting mix niya. So, bago na yung paso niya. Dito siya nakalagay. Tapos, ito, meron ako ditong gypsy na maliit. Dito natin siya ilagay. Ito, oh, napabayaan na. So, i-revive natin. Are you done? Ha? Tapos na kayo mag-ingay. Tapos, apaw yung potting mix din. So, kailangan natin tak-tak. So, that's it. Yun lang. So, dito ko lang inilagay ang ating succulent na cheesecake or Chloe sa kasamahan ng ating mga gymno. Nag-iba na yung color niya, guys. Tumingkad na. So, parang hindi talaga sila nag-adjust ng bongga. Ito na nga mula na dating ang color niya is orange and pink, ngayon pula na. Ito din, yan o, ang tingkad, no filter. Tapos ibinalik ko lang dito yung ating pinagkakat-kat dyan. Dahil hindi na yan, hindi na yan mabubulok yung mga pinagkatan natin. Kasi hapon na, so matutuyo na yung kanyang sugat yan and mabait naman yan. So see you guys on our next video. Bye!